Pumasok ako sa emergency room halos kasabay ng isang matangkad na babaeng may kulay ang buhok at nakasuot ng makapal na kardigan. Bitbit niya ang dark blue na travel bag ni Renato. Ang bag na ako mismo ang kumuha mula sa itaas na estante ng aming cabinet kaninang umaga. Nakalawit mula sa gilid na bulsa nito ang manggas ng kanyang pambahay na jacket at sa zipper ay nakasabit ang isang kumpol ng mga susi. Agad kong nakilala ang isa sa mga susi, ang susi ng aming kondo. Tiningnan muna ako ng nurse, pagkatapos ay ang kabilang babae, at nagtanong, "Sino sa inyo ang asawa ni Renato de la Cruz?" "Kaming dalawa." Sagot ko. Sa likod ng salaming harang, iminulat ni Renato ang kanyang mga mata, lumingon, at nakita kaming magkatabi. Sa kanyang mukha ay unang gumuhit ang ginhawa, pagkatapos ay pagkalito, at makalipas ang isang segundo ay totoong takot. Naintindihan niya na hindi lang ang unahang bahagi ng kanyang sasakyan ang winasak ng aksidente, pinagbangga rin nito ang kanyang dalawang buhay sa iisang pasilyo. Kaninang umaga, sinabi ni Renato na pupunta siya para i-check ang branch ng kumpanya sa Clark, Pampanga. Siya ang pinuno ng purchasing department ng isang construction firm at madalas na umaalis ng 2 hanggang 3 araw, kaya hindi na ako nagtanong pa. 24 na taon na kaming nagsasama, napalaki na namin ang aming anak na si Mayumi, at matagal na kaming nasanay na hindi damdamin ang pinag-uusapan kundi ang mga bayarin, pagpapaayos ng bahay, gamot, at mga plano sa weekend. Kalahating oras bago maggabi, tumawag sa akin ang investigador ng HPG. Ang sasakyan, na nakapangalan sa akin, ay naaksidente malapit sa intersection ng EDSA at Quezon Avenue. Nawalan ng kontrol si Renato sa madulas at maulan na kalsada at bumangga sa concrete barrier. Akala ko noong una ay ninakaw ang sasakyan. Dahil ang asawa ko ay dapat mahigit 100 kilometro ang layo mula sa Maynila. Sumagot ang investigador na mismong si Renato de la Cruz ang nasa Manibela at dinala na siya sa ospital. Ang pangalan ng estranghera ay Rochelle Reyes. Tinawagan siya ng ospital gamit ang numerong nakasave sa telepono ni Renato bilang asawa para sa emergency contact. Dumating si Rochelle sakay ng Grab ilang minuto, bago ako, at nasabi na niya sa mga doktor kung anong mga gamot sa presyon ang iniinom nito. Sa loob ng bag ay naroon ang kanyang ID, charger, mga pamalit na damit, at lalagyan ng gamot na nakahiwalay na para sa bawat araw ng linggo. Sinabi ko sa nurse ang allergy ni Renato sa isang uri ng painkiller at ang lumang injury niya sa leeg. Idinagdag naman ni Rochelle na matapos ang operasyon nito noong nakaraang taon, hindi siya pwedeng humiga ng matagal ng nakatihayang diretsyo. Tumahimik kami at nagkatinginan sa isa't isa. Hindi malalaman ng isang pangkaraniwang kabit ang mga ganoong detalye. Hindi siya pumunta sa ospital nang nakasuot ng magarang damit o may amoy ng pabango ng iba sa kanyang leeg. Dumating siya bilang isang babaeng hindi nabago sa pag-aayos ng mga gamit ng kanyang asawa. "Maricel, huwag ka nang mag-umpisa," garalgal na sabi ni Renato mula sa likod ng salamin. Mahina ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mabilis at mapagkalkula. Tumingin siya kay Rochelle, pagkatapos ay sa akin, at tumitig sa nurse, na para bang umaasa siyang may magpapalabas sa isa sa amin mula sa silid. Lumapit ako at mahinahong nagtanong kung bakit siya nasa Quezon City gayong umalis siya papuntang Pampanga kaninang umaga. Sumagot si Renato na biglang na-reschedule ang meeting at hindi na niya ako nagawang tawagan. Tahimik na sinabi ni Rochelle na iba ang sinabi nito sa kanya. Kunyari ay dadaan daw ito sa dati nitong asawa pagkatapos ng trabaho para papirmahan ang mga papeles para sa kondo. Ipinikit ni Renato ang kanyang mga mata at dumaing ng sakit ng ulo. Nakiusap ang nurse na huwag munang guluhin ang pasyente, ngunit kinumpirma ng doktor, matapos suriin ang kanyang reaksyon at oryentasyon, na si Renato ay nasa tamang wisyo, naiintindihan ang mga tanong, at kayang sumagot. Pwede sana akong sumigaw. Mag-utos na umalis si Rochelle, o ibato kay Renato ang kumpol ng susi. Sa halip, humarap ako sa kanya at tinanong kung ano ang tingin niya kay Renato. Umayos nang tayo si Rochelle at sinabing halos 2 taon na silang nagsasama at matagal nang tapos ang kasal namin. Ayon kay Renato, 3 taon na ang nakalipas simula nang maaprubahan ang kanilang pagpapawalang bisa ng kasal o annulment, ngunit dahil sa pinaghahati ang kondo, bahay bakasyunan sa Laguna, at sa anak, na nasa hustong gulang na,
Obligado siyang umuwi minsan sa akin para asikasuhin ang mga issue sa ari-arian. Alam ni Rochelle na nagpapalipas si Renato ng ilang weekend sa bahay namin, ngunit inakala niyang mga sapilitang pagbisita lamang iyon. Hindi niya itinago ang kanilang relasyon dahil naniniwala siyang walang dapat itago. Ipinakita sa kanya ni Renato ang litrato ng desisyon ng korte at ipinangakong pagkatapos ng pinal na hatian ng ari-arian ay bibili sila ng bahay kung saan pwede silang tumira ng walang limitasyon sa oras. Walang nangyaring annulment, sabi ko. Kaninang umaga lang, nag-almusal siya sa kusina namin, nagpabili ng bagong polo, at kinakausap ako tungkol sa bakasyon namin sa Palawan ngayong Mayo. Namutla si Rochelle at tumingin kay Renato. Bumulong siya na walang kwenta ang mga formalidad dahil matagal na kaming nabubuhay bilang magkakwarto na lang. Kaya ipinaalala ko na iisang kwarto ang tinutulugan namin, magkasama naming binabayaran ang hulog sa bahay sa Laguna, at 2 linggo pa lang ang nakalipas nang ipagdiwang namin ang kaarawan ng kapatid niya bilang mag-asawa. Matalim na sumagot si Renato na palagi ko raw pinipiling magbulag-bulagan sa katotohanan. Humakbang si Rochelle palapit sa kanyang kama at tinanong kung bakit tinawag niya akong dating asawa. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Rochelle, ngunit umatras ito. Muling binuksan ng nurse ang electronic record at nagtanong kung sino ang magiging contact person. Kumunot ang noo nito nang makita ang lumang tala at sinabi kay Rochelle, "Kayo po ang nakalagay na kamag-anak noong maospital siya noong Pebrero ng nakaraang taon." Nakalagay rito, "Living with spouse." Wala akong alam tungkol sa anumang pagkakaospital. Noong Pebrero, sinabi ni Renato na nasa Baguio siya para sa isang biglaang inspeksyon ng warehouse. Gabi-gabi siyang tumatawag sa akin ng 2 minuto. Nagrereklamo sa hina ng signal at ayaw buksan ang kamera. Pag-uwi niya, maingat siyang kumilos at sinabing na sprain ang kanyang likod. Ipinaliwanag ni Rochelle na sumailalim si Renato sa isang maliit na operasyon noon at 4 na araw niya itong inalagaan sa nirentahang kondo. Para sa mga doktor, siya na ang asawa. Para sa akin, buong panahong iyon ay akala ko nasa out-of-town business trip ang asawa ko. Nakita kong magsasalita na sana si Renato at naintindihan kong susubukan niya ulit kaming paghiwalayin, sasabihin kay Rochelle na alam ko ang lahat. At sa akin naman ay mali lang ang pagkakaintindi ni Rochelle, kaya nagmungkahi ako ng iba. Hindi tayo mag-aaway kung sino sa atin ang mas masama, sabi ko kay Rochelle. Magpalitan tayo ng kwento tungkol sa mga sinabi niya ngayon, bago pa siya makaisip ng 2 bagong bersyon. Biglang umangat ng bangon si Renato, napangiwi sa sakit, at nag-utos na itigil ang investigasyon. Naupo ako sa upuan malapit sa kama, at naunang magsalita. Kinuwento ko ang tungkol sa mga biyahe niya sa trabaho, weekend ng pamilya, mga plano naming magkasama, at ang pangako niyang lilipat sa mas kalmadong trabaho sa susunod na taon. Nagpatuloy si Rochelle. Kinuwento ang tungkol sa inuupahang kondo, mga plano sa pagpapaayos, ipinangakong paghihiwalay namin, at ang mga sinabi nitong umuuwi lang siya sa akin para sa anak at ari-arian. Habang tumatagal kaming nag-uusap, mas nagiging malinaw na hindi lang basta nangaliwa si Renato, gumawa siya ng 2 magkahiwalay na realidad. Kapag natutulog siya kina Rochelle, sinasabi niya sa aking may trabaho siya sa probinsya. Kapag umuuwi siya sa bahay, ipinapaliwanag niya kay Rochelle na makikipagkita siya sa abogado o tinutulungan si Mayumi. Ang iisang pera ay tinatawag niyang ipon ng pamilya para sa akin at paunang bayad sa bahay para sa kanya. Sinubukan ni Renato na sumingit, ngunit ang kanyang mga paliwanag ay sumasalungat na sa isa't isa sa loob lamang ng ilang minuto. Sa huli, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang palad at sinabing dahil sa kanyang injury ay wala siyang tatalakayin. Pinalabas kami ng doktor. Sa pasilyo, inilapag ni Rochelle ang bag sa sahig at tahimik na sinabi, "Akala ko alam mo ang tungkol sa akin." Sumagot ako, "At hanggang ngayong gabi, hindi ko alam na umiiral ka pala." Nakaupo kami ni Rochelle sa magkabilang dulo ng pasilyo ng ospital, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi napuno ng galit. Hawak niya ang kanyang telepono gamit ang 2 kamay at binabasa ang mga lumang mensahe, tila umaasang makakahanap ng isang pangungusap na magbabalik ng dating kahulugan ng lahat. Tinawagan ko si Mayumi at ipinaalam lang ang tungkol sa aksidente. 22 taong gulang na ang aming anak. Nag-aaral siya ng arkitektura
at nakabukod na ng tirahan. Pagkarinig na gising ang kanyang ama at walang malubhang pinsala, kumalma siya, ngunit agad na nagtanong kung bakit nanginginig ang boses ko. Hindi ko siya gustong idamay sa mga nangyayari. Subalit noong sandaling iyon, natakot ako na baka si Renato ang maunang magkwento sa kanya ng sariling paborableng bersyon nito. Sinabi kong may isa pang babaeng dumating sa ospital na tinatawag din niyang asawa. Matagal na nanahimik si Mayumi, pagkatapos ay nagtanong kung baka may hindi lang pagkakaintindihan. Makalipas ang 1 minuto, tinatawagan na niya ang kanyang ama. Tumunog ang telepono ni Renato sa likod ng salaming pinto. Tumingin siya sa screen, tapos sa akin, at humarap sa pader. Tumagal ang usapan ng halos 10 minuto. Pagkatapos nito, tumawag ulit sa akin si Mayumi at sinabing matagal na raw gustong makipaghiwalay ng kanyang ama, ngunit pinagbantaan ko raw itong kukunin ang kondo at pagbabawalang makita ang anak. Ayon kay Renato, pinapanatili lang namin ang formal na kasal dahil sa mga ari-arian at si Rochelle ang taong kasama niyang bumubuo ng tunay na buhay. Nakiusap si Mayumi na huwag gumawa ng iskandalo sa ospital at huwag siyang piliting pumili ng panig. Sinubukan kong ipaliwanag na hanggang kaninang umaga ay wala akong kaalam-alam sa pangalawang pamilya, ngunit inulit ng aking anak, Mama, na aksidente si Papa. Kahit ngayon lang, wag muna nating sirain ang lahat. Naintindihan kong nagawa ko ang unang pagkakamali. Sa halip ng mga katotohanan, binigyan ko siya ng gulat at nakaabot si Renato na punuin ito ng sarili niyang kwento. Nag-aya si Rochelle na bumaba sa 24-hour cafe sa ground floor. Sa isang plastic na mesa, ikinuwento niya na nakilala niya si Renato 2.5 taon na ang nakalipas sa isang convention ng mga construction materials. Nagpakilala ito bilang isang lalaking hiwalay na, ngunit naghahati pa rin ng ari-arian sa kanyang dating asawa. Noong unang mga buwan, hindi sila madalas magkita. Pagkatapos ay umupa si Renato ng kondo sa Pioneer Street sa Mandaluyong at nagsimulang tumira roon ng 4 hanggang 5 gabi bawat linggo. Nagtatrabaho si Rochelle bilang dispatcher sa isang logistics company na may shifting schedule, kaya hindi siya nagugulat sa mga biglaang pag-alis ni Renato. Ipinaliwanag nito na kailangan niyang tulungan ang anak na asikasuhin ang bahay sa Laguna at dumalo sa pagtatasa ng kanilang kondo. Hindi pinapayagan ni Renato na tumawag si Rochelle ng gabi na. Sinasabing, baka sirain ko ang usapan sa ari-arian at patagalin ang pagproseso ng papeles. Tinanong ko kung nakita ba niya ang desisyon sa annulment. Sumagot si Rochelle na ipinakita ni Renato ang litrato ng desisyon ng korte na may selyo at numero ng kaso. Ang larawan ay nakatago sa isang sekretong chat na automatikong nabubura pagkatapos ng 1 buwan dahil kinumbinsi siya ng asawa ko na gumamit nito. Ipinaliwanag nito na chine-check ko raw ang kanyang telepono at baka magamit ko ang mga personal na mensahe laban sa ari-arian. Hindi na i-save ni Rochelle ang dokumento. Pakiramdam niya ay nakakabawas ng dignidad na mangalap pa ng ebidensya ng pagiging malaya ng taong mahal niya. Nakilala niya ang mga katrabaho nito, ngunit ipinakilala siya ni Renato bilang isang kakilala mula sa logistics company. Hindi siya ipinakilala sa mga kamag-anak. Iginigiit na matinding dinamdam ng ina nito ang paghihiwalay, at hindi pa handa ang anak na tanggapin ang bagong babae. Ang bawat limitasyon ay nagmumukhang pansamantala at may kapani-paniwalang paliwanag. May kopya ka ba ng kontrata sa pag-upa ng kondo? Tanong ko. Tumango si Rochelle at sinabing si Renato ang nakapangalan bilang umuupa at siya ay nakasulat bilang kasamang naninirahan. Buwan-buwan niyang inililipat ang bayad sa may-ari ng kondo. Nang buksan ni Rochelle ang kanyang banking app at ipinakita ang halaga, nakilala ko ang layunin ng pagbabayad. Sa mga bank statement ng aming magkasamang account sa bangko, ang mga transfer na ito ay nakalista bilang bayad para sa pansamantalang warehouse para sa mga sample at materyales. Ipinaliwanag sa akin ni Renato na nahuhuli ang kumpanya sa pagbabalik ng gastos at ibabalik din ang pera sa lalong madaling panahon. Halos hindi ko na sinusuri ang kanyang mga gastos sa trabaho dahil palagi naman siyang nasa purchasing at mas magaling sa mga papeles kaysa sa akin. Ngayon ay lumabas na ang aming magkasamang account ang nagpondo sa kanyang pangalawang kondo sa loob ng 2 taon. Biglang ibinaba ni Rochelle ang kanyang telepono at sinabing hindi niya alam kung saan nanggagaling ang pera. Hindi ako agad naniwala. Mas madali para sa akin na isiping siya ay isang gold digger
Nakabit kaysa aminin na nagawa kaming lokohin ni Renato sa magkaibang paraan. Subalit sa kanyang kwento, walang bakas ng pagdiriwang. Inalala niya kung paano siya nagtipid sa mga muebles, pumili ng murang mga kurtina, at nagtabi ng bahagi ng kanyang sweldo para sa mga ipapaayos sa hinaharap. Kinumbinsi siya ni Renato na pagkatapos ng hatian ng ari-arian ay makakakuha ito ng sapat na pondo para sa down payment. Kung sadyang nakipagsabuatan si Rochelle sa paglustay ng pera ng aming pamilya, malamang na hindi siya nagtago ng mga resibo at maingat na inilista ang kanyang sariling mga gastos. Pero hindi ko rin siya lubos na mapagkatiwalaan. Mahal pa rin niya si Renato at maaari niyang iparating dito ang aming pinag-usapan anumang oras. At iyon nga ang nangyari. Lumabas si Rochelle sa pasilyo at nag-text kay Renato na nalaman ko ang tungkol sa mga bayarin. Gusto niyang bigyan ito ng pagkakataong magpaliwanag, ngunit makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ng notification ang telepono ko. Mula sa aming joint savings account, nailipat ang 840,000 piso sa personal na account ng asawa ko. May access pa rin si Renato gamit ang isa pang telepono na naiwan sa kondo sa Pioneer. Agad akong tumawag sa bangko. Na-block ng customer service ang aking mga card at tinulungan akong protektahan ang aking mga personal na account, ngunit kinumpirma nito na ang sinuman sa mga may-ari ng joint account ay may karapatang galawin ang pondo. Imposibleng maibalik ang pera nang walang pahintulot ni Renato o utos ng korte. Ipinakita ko ang notification kay Rochelle. Namutla siya at inamin na binalaan niya ito. Akala ko magpapaliwanag lang siya, sabi niya. Sumagot ako na nagpapaliwanag lang si Renato kapag nasiguro na niya ang pera. Humingi ng tawad si Rochelle, ngunit nakiusap akong huwag na siyang mangako ng kahit ano sa akin. Lumabas ang nurse mula sa kwarto at sinabing gusto ni Renato na italaga si Rochelle bilang kaisa-isang tao na pwedeng makatanggap ng impormasyon tungkol sa kanyang pagpapagamot. Teknikal na may karapatan siyang pumili ng contact person habang gising siya. Ako pa rin ang legal na asawa, ngunit lantarang pinili niya ang babaeng kakatulong lang sa kanya na nakawin ng aming ipon. Umasa si Renato na ituturing ko siyang kaaway at kalilimutan ko na siya. Sa loob ng ilang minuto, gumana ang kanyang plano. Umalis ako sa ospital bandang 4:00 ng madaling araw. Sa bahay, mukhang normal ang lahat. Sa kusina nandoon ang tasa ni Renato, sa banyo naroon ang kanyang sepilyo. Nakasampay sa sandalan ng upuan ang kanyang sweater. Binuksan ko ang cabinet at nakita ang bakanteng espasyo kung saan nakapatong ang kanyang travel bag kaninang umaga. Hanggang sa araw na ito, itinuring ko ang mga biyahe niya sa trabaho bilang bahagi ng buhay ng aming pamilya. Ngayon, ang bawat isa sa mga ito ay naging isang malaking katanungan. Hindi ko alam kung ilang gabi ang talagang inilagi niya sa mga construction site at ilan sa kabilang kondo. Hindi ko alam kung aling pera ang ibinalik sa budget namin at alin ang naiwan sa kanyang personal na account. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang kawalan ng sagot, kundi ang pag-unawa na umasa si Renato sa ugali kong hindi pagdudahan ang taong nakasama ko na sa higit kalahati ng buhay ko. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa asawa ko. Ikaw ang nagtulak sa sitwasyon na umabot dito. Huwag mong idamay si Mayumi. At huwag mong subukang baligtarin si Rochelle laban sa akin. Hindi man lang siya nagtanong kung nakauwi ba ako ng maayos at hindi niya ipinaliwanag ang paglilipat ng pera. Pagkalipas ng 1 minuto, dumating ang pangalawang mensahe. Matagal na tayong hindi pamilya. Ayaw mo lang itong tanggapin. At tiningnan ko ang kanyang mga polo sa aming kabinet, ang aming kalendaryo, at ang mga tiket papalawan na binili para sa Mayo. Kung matagal nang tapos ang aming kasal, labis ang naging pagsisikap ni Renato para hindi ko iyon mapansin. Nagpa siya akong huwag nang makipagtalo sa kanyang mga salita. Kailangan kong buuin ang pagkakasunod-sunod ng kanyang mga ginawa. Nagsimula ako sa mga dokumentong may legal akong access. Nag-download ako ng mga bank statement ng joint account namin sa loob ng 2 taon at minarkahan ang mga regular na bayad sa may-ari ng kondo sa Pioneer. Bukod sa upa, may mga binili ring appliances, muebles, bayad sa parking, at serbisyo sa isang pribadong klinika. Tinawag ni Renato ang mga gastusing ito bilang kagamitan sa warehouse, representation allowance, o medical insurance ng mga empleyado. Ang ilang halaga ay totoong ibinalik ng kumpanya,
ngunit ang mga ibinalik na gastos ay pumasok sa kanyang personal na account at hindi na bumalik sa budget ng pamilya. Hindi ko masuri ang buong accounting ng kanyang trabaho at wala akong balak kumuha ng impormasyon ng iba ng ilegal. Sapat na sa akin ang nakikita ko sa aming mga account, ang pinagsamang budget namin ang nagbayad sa bahay, na hindi ko alam na mayroon pala. Ang sasakyan ay binili pagkatapos maibenta ang bahay ng aking ina at nakarehistro sa akin, kahit na si Renato ang mas madalas gumamit nito. Nanghingi ang insurance company ng paliwanag tungkol sa ruta at layunin ng biyahe noong araw ng aksidente. Nagpadala na ang asawa ko ng paunang form na nagsasaad na papunta siya sa isang business meeting. Hindi ko ito makumpirma dahil ang sinabi niya sa akin ay papunta siya sa Pampanga. Ngunit ang pagbangga ay nangyari sa gitna ng Quezon City. Tumawag si Renato mula sa ospital at nakiusap na pirmahan ko ang form, iginigiit na kung hindi, papatagalin ng insurance ang pagpapaayos. Sumagot ako na pipirmahan ko lang ang mga katotohanang alam ko. Doon siya nagsimulang magsalita tungkol sa posibleng pagkatanggal sa trabaho, mga utang, at kung paanong ang pagiging istrikto ko ay makakasama kay Mayumi. Kahit na nabisto na, patuloy na ginamit ni Renato ang pamilya bilang dahilan para sa kanyang mga sariling desisyon. Tumawag si Rochelle bago magtanghali at inalok akong pumunta sa kondo sa Pioneer. Sabi niya, gusto niyang ipakita ang kontrata sa pag-upa at ang mga gamit ni Renato bago pa siya magbago ng isip. Ang gusali ay matatagpuan, hindi kalayuan sa MRT, sa isang bagong condominium complex na may pribadong gate. Binuksan ni Rochelle ang pinto, gamit ang susing nakita ko sa ospital. Sa bungad ay nakalagay ang mga sapatos ng asawa ko, na sinabi niyang nawala raw sa site. At sa sabitan ay nakasabit ang jacket na niregalo ko noong kanyang ika-50 na kaarawan. Sinabi ni Renato na naiwan niya ito sa bus. Ang kondo ay hindi mukhang lugar para sa patagong pagkikita. Sa kusina ay may listahan ng bibilhin. Sa banyo ay naroon ang kanyang blood pressure monitor. Sa cabinet ay nakasabit ang mga polo. At sa maliit na lamesa ay may nakapatong na libro na may bookmark. Sa refrigerator ay napansin ko ang litrato ni na Renato at Rochelle na kuha noong nakaraang tag-araw malapit sa Tagaytay. Sa araw na iyon, sinabi niya sa akin na sumama siya sa inspeksyon ng warehouse. Katabi nito, nakadikit gamit ang magnet ang iskediul ng pag-inom ng gamot na isinulat ng kamay ni Rochelle. Sa kwarto ay may nakapatong na lumang litrato ng pamilya kasama si Mayumi, ngunit maingat na ginupit ang bahagi ko sa larawan. Tinanong ko kung saan galing ang litrato. Sumagot si Rochelle na siya mismo ang nagdala nito. Sinabing gusto niyang makita ang anak niya. Hindi sinira ni Renato ang dati niyang buhay. Ginupit niya rito ang mga kailangang bahagi at inilipat sa pangalawa. Pinapanatili ang komportableng imahe ng isang mapagmahal na ama. Ang kontrata sa pag-upa ay may bisa ng 3 taon. Si Renato ang nakalista bilang umuupa at si Rochelle bilang kasamang naninirahan. Sa isang hiwalay na folder, itinatabi niya ang mga resibo at isang notebook ng mga gastusin. Nakasulat doon ang mga petsa ng pag-uwi nito, mga binili, at ang pangakong ibabalik ang pera pagkatapos ng hatian ng ari-arian. Ikinumpara ko ang ilang petsa sa mga text message ng aming pamilya. Noong nag-text sa akin si Renato na nasa biyahe siya sa trabaho sa Cebu, naghahapunan siya kasama si Rochelle sa bahay. Noong nagstay siya ng weekend kasama ko sa Laguna, sinabi niya kay Rochelle na makikipagkita siya sa tagatasan ng kondo. Ang dalawang buhay ay hindi nagtagpo nang hindi sinasadya. Ang bawat kasinungalingan ay maingat na itinali sa lugar, petsa, at dahilan ng kanyang pagkawala. Dito siya tumatawag sa inyo. Sabi ni Rochelle, madalas siyang pumunta sa balkonahe o pinapakiusapan akong huwag maingay. Akala ko pinag-uusapan ninyo ang mga dokumento at ang anak nyo. Minsan nakipag-usap siya sa inyo ng halos 1 oras. Tapos sinabi niya na pinagbabantaan nyo na naman siyang papatagalin ang pagbenta sa kondo. Noong gabing iyon, pinakiusapan ko siyang huwag magalit sa inyo. Akala ko ipinagtatanggol ko ang kanyang dating asawa mula sa mga hindi patas na paratang. Tinanong ko kung bakit hindi niya kailanman narinig ang boses ko. Sumagot si Rochelle na pinagbawal ni Renato na magbukas ng musika at isinasara pa nga ang pinto sa kusina. Tinawag niya itong paggalang kay Mayumi,
na nahihirapan daw tanggapin ang bagong pamilya ng kanyang ama. Pinikturan ko ang kontrata at ang ilang pahina ng notebook ng may pahintulot ni Rochelle. Ayaw niyang ibigay ang mga orihinal at natatakot siyang pagbintangan siya ni Renato na nagnakaw ng mga dokumento. Sa sandaling iyon, tumawag siya. Nagkasundo kaming huwag sagutin, ngunit makalipas ang 1 minuto ay dumating ang mensahe. Ginagamit ka lang ni Maricel para kunin ang kondo at ang pera. Pagkatapos, ay pagbibintangan kanya ng pagnanakaw. Ipinakita ni Rochelle ang screen at nagtanong kung totoo bang pwede kong bawiin sa kanya ang lahat ng bayad sa upa. Sumagot ako na ang abogado at ang korte ang magdedesisyon niyan. Ngunit ang layunin ko ay hindi parusahan ang babaeng hindi nakakaalam na may asawa ang lalaki. Gusto kong mabawi ang kontrol sa sarili kong buhay at malaman kung magkano sa pera ng pamilya ang kinuha ni Renato. Pagkatapos ng mga salitang ito, bahagyang kumalma si Rochelle, bagaman na natiling marupok ang kanyang tiwala. Inamin niyang hanggang ngayon ay gusto pa rin niyang marinig mula kay Renato ang isang paliwanag na magpapahintulot sa kanya na ituring ang nakaraang 2 taon bilang totoo. Naintindihan ko siya. Ako mismo, kahapon lang ay naghihintay na tawagin ng asawa ko ang nangyari bilang isang malaking pagkakamali at ibalik ang aming nakasanayang mundo. Ngunit ang mga katotohanan ay hindi na magkakasya sa iisang paliwanag. Kung mahal niya si Rochelle, bakit araw-araw niya itong niloloko? Kung gusto niyang makipaghiwalay sa akin, bakit siya nagpaplano ng bakasyon at pagpapaayos ng bahay? Hindi pumipili si Renato ng babae. Pumipili siya ng sistema kung saan kaming dalawa ay nagbibigay sa kanya ng magkaibang uri ng kapayapaan. Tumawag ako sa abogado at nagpa-schedule ng consultation. Pagkatapos ay ipinaalam ko kay Mayumi na stable na ang ama niya at malapit ng ma-discharge. Nagtanong ang anak ko kung mag-annul na ako. Matapat akong sumagot na sa ngayon ay nag-iipon ako ng mga dokumento at hindi ako gagawa ng desisyon ng pabigla-bigla. Sinabi ni Mayumi na patuloy siyang kinukumbinsi ni Renato na matagal na kaming hiwalay ng aktwal. Nakiusap ako sa aking anak na alalahanin ang nakaraang 2 taon, ang mga pagdiriwang ng pamilya, mga biyahe, at ang aming mga planong magkasama. Tahimik siyang sumagot na ngayon ay hindi na niya alam kung alin doon ang totoo. Sa boses niya ay narinig ko hindi ang panunumbat, kundi ang takot. Ang mga kasinungalingan ni Renato ay nagdulot ng pagdududa hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili naming mga alaala. Pagsapit ng gabi, tumawag sa akin ng ospital. Kinukumpirma ng nurse ang mga detalye tungkol sa nakaraang operasyon dahil magkaiba ang mga address ng tirahan sa lumang record at sa mga bagong sinabi ng pasyente. Hindi ako humingi ng mga detalyeng medikal at sinabing wala akong alam sa pagpapa-ospital na iyon. Noong Pebrero ng nakaraang taon, mismong si Renato ang nagbigay ng address sa Pioneer at si Rochelle bilang kanyang asawa na kasama niyang naninirahan. Hindi ito isang mabilisang palusot na nasabi pagkatapos ng aksidente. 1 taon bago kami magkita sa pasilyo ng ospital, formal na niyang ipinakilala ang ibang babae bilang miyembro ng pamilya. Itinuloy ko ang paglilista ng mga petsa. Ang sistema ay mas matagal nang umiiral kaysa sa gusto kong paniwalaan. Na-discharge si Renato kinabukasan. Sinundo siya ni Rochelle sa ospital at iniuwi sa Pioneer. Nalaman ko ito mula kay Mayumi na tinawagan ng kanyang ama mula sa sasakyan. Sinabi nito na pansamantala siyang titira sa kondo ng kumpanya dahil hindi ligtas na umuwi. Sa kwento niya, tinitingnan ko raw ang mga account, nag-iipon ng ebidensya at maaaring gumawa ng eksena. Nakiusap si Mayumi na huwag kong palitan ang mga kandado at huwag itapon ang mga gamit niya. Ipinaliwanag ko na ang kondo ay nabili noong kami ay kasal na at wala akong balak gumawa ng anumang ilegal. Parang hindi narinig ng aking anak. Nakumbinsi siya ni Renato na naging bayolente na ako at siya, na may injury, ay nangangailangan ng proteksyon. Ang kanyang kahinaan ay naging bagong kasangkapan ng pangmamanipula. Sa consultation, ipinaliwanag ng abogado na ang pagkakaroon ng dobleng buhay ay hindi sapat para mawalan ng karapatan si Renato sa aming mga naipundar na ari-arian. Ang paglilipat ng pera at pagbabayad sa pangalawang kondo ay maaaring isaalang-alang sa hatian kung mapapatunayan.
upang mapatunayan na ginastos ang pondo hindi para sa pangangailangan ng pamilya at walang pahintulot ko. Kailangan ng mga bank statement, kontrata sa pag-upa, at malinaw na timeline. Walang nangakong magkakaroon agad ng hustisya. Kailangan kong mag-file para sa annulment at hatian ng ari-arian, tukuyin ang mga hinihingi ko, at maging handa sa pagtanggi ni Renato sa bawat dokumento. Nagpa siya akong simulan ang proseso. Nang pirmahan ko ang petisyon, nanginginig ang aking mga kamay. Wala akong naramdamang tagumpay. Pinal na kong tinatanggap na ang kasal na ipinagtanggol ko, gamit ang nakasanayan at pagtitiwala ay wala na. Tumawag si Renato ng gabi, at nag-alok na mag-usap kami, nang walang ibang tao. Gusto niya na huwag kong banggitin ang kondo ni Rochelle, kumpirmahin sa insurance company ang business trip, at huwag hingin pabalik ang 840,000. Kapalit nito, ipinangako niyang ibibigay sa akin ang sasakyan, pagkatapos itong maayos at isusuko niya ang bahagi ng bahay sa Laguna. Negosyo ang tono ni Renato, na para bang nag-uusap lang kami tungkol sa pag-deliver ng mga materyales. Tinanong ko kung bakit hindi siya nag-file ng annulment sa loob ng 2 taon kung itinuturing niyang tapos na ang aming kasal. Sumagot siya na ayaw niyang saktan si Mayumi at natatakot siyang baka hingin ko ang lahat ng ari-arian. Saka ko pinaalala na matagal nang nakabukod ang anak namin at wala kailanman naging usapan tungkol sa paghihiwalay sa pagitan namin. Igiit ng asawa ko na ako mismo ang pumiling huwag mapansin ang kanyang pagkawala. Umuuwi ka ng 4 na beses sa isang linggo, sabi ko. Magkasama tayong pumupunta sa doktor, bumibili ng muwebles, at nagpaplano ng bakasyon. Anong klaseng pagkawala ang dapat kong napansin? Sumagot si Renato na ang pagsasama sa iisang bubong ay hindi nangangahulugan ng pagiging magkalapit. Sumang-ayon ako, ngunit idinagdag ko, ang kawalan ng pagiging malapit ay hindi isang legal na paghihiwalay at hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang magpakita ng mga peking dokumento sa ibang babae. Matalim siyang nagtanong kung ano na ang nakwento sa akin ni Rochelle. Naintindihan kong ang inaalala niya ay hindi ang sakit na nararamdaman ko, kundi ang dami ng impormasyong na ibahagi namin sa isa't isa. Pagkatapos ng pag-uusap namin, nag-text si Rochelle na gusto na niyang itigil ang komunikasyon namin. Ipinakita sa kanya ni Renato ang lumang mensahe ko na ipinadala pagkatapos ng matinding away. Ngayon, tumira ka kung saan mo gusto. Pagod na akong maghintay. Kumuha siya ng isang pangungusap mula sa aming text message, 2 taon na ang nakalipas, at ginamit iyon bilang patunay ng aming paghihiwalay. Kinabukasan pagkatapos ng away na iyon, umuwi si Renato na may dalang bulaklak, humingi ng tawad, at patuloy kaming nagsama. Hindi nakita ni Rochelle ang karugtong nito. Mas madali para sa kanyang maniwala na alam ko ang paghihiwalay, kaysa aminin na pinipeke ng lalaki ang buong kasal. Hindi ko na siya pinilit. Ang pagpupumilit ko ay magpapatunay lang sa babala ni Renato. Pagkalipas ng 2 araw, habang nasa trabaho ako, umuwi ang asawa ko at kinuha ang ilang mga damit, 2 maleta, at isang folder ng mga dokumento ng pamilya. May susi siya at nananatiling co-owner ng kondo, kaya hindi ko siya pwedeng kasuhan ng pagpasok ng walang pahintulot. Ngunit nawala ang mga resibo para sa pagpapaayos, mga papeles ng bahay sa Laguna, at mga lumang kontrata sa bangko. Ang marriage certificate ay naiwan dahil nasa ibang folder ito. Nag-iwan si Renato ng sulat. Huwag mong pakialaman ang mga dokumento ko sa trabaho. Kailanman ay hindi ko ito pinakialaman. Kailangan niya ang sulat na iyon. Upang palabasin na ang pagkuha ng mga gamit ay para protektahan ito mula sa panghihimasok ko, gumawa ako ng listahan ng mga nawawalang dokumento at ibinigay sa abogado. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mga traffic violation ticket ng sasakyan online. Ilang ticket ang inisyu noong mga araw na sinasabi ni Renato na nasa probinsya siya. Nahagip ng mga MMDA camera ang sasakyan malapit sa kondo ni Rochelle, sa pribadong klinika, at sa mall kung saan siya bumili ng muwebles. Ang isang ticket ay mula noong Pebrero ng nakaraang taon, nang sabihin ng asawa ko na nasa business trip siya sa Baguio. Ang ticket mismo ay hindi nagpapatunay kung sino ang nasa manibela, ngunit sa pahayag ni Renato sa insurance, iginiit niya na wala siyang pinahiraman ng sasakyan. Ang mga bersyon niya ay nagsimula ng sumalungat hindi lamang sa mga alaala ko, kundi pati na rin sa isa't isa. Dumating si Mayumi ng gabing-gabi na. Mukha siyang pagod at naiinis. Pinadalhan siya ng kanyang ama ng litrato ng benda sa ulo nito,
kopya ng petisyon ko para sa annulment, at mga mensaheng inalisan ko raw siya ng access sa pera. Ipinakita ko sa anak ko ang mga notification sa paglipat ng pera, ang kasaysayan ng pag-upa at ang aming magkasamang kalendaryo. Sa mga nakaraang buwan, nakamarka roon ang aming pagbisita sa dentista, kaarawan ng kapatid niya, pagbili ng tiles at mga tiket papalawan. Ang isang lalaking matagal nang umalis sa kanyang pamilya ay hindi nakikipag-usap sa kanyang asawa tungkol sa kulay ng backsplash sa kusina at hindi nagpapasama sa check-up. "Bakit wala kang napansin?" tanong ni Mayumi. Sumagot ako, dahil hindi siya kailanman tuluyang umalis. Nawawala siya ng ilang araw at palaging bumabalik na may kapani-paniwalang dahilan. Umiyak ang anak ko at inamin na pinakiusapan siya ni Renato na kumpirmahin kay Rochelle na matagal na kaming nakabukod ng tirahan. Sinabi nito na kung hindi, maiiwan siyang mag-isa pagkatapos ng ospital. Tumanggi si Mayumi, ngunit hindi niya ito sinabi sa akin, sa takot na maging dahilan ng paghihiwalay. Ginamit ni Renato ang kanyang pagmamahal bilang ebidensya ng kanyang inimbentong paghihiwalay. Nakiusap ako sa aking anak na huwag maging saksi ni para sa kanya o para sa akin, at huwag magsinungaling para panatilihin ang relasyon ng iba. Pagkaalis ni Mayumi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Rochelle. Nakita niya sa backup ng kanyang lumang telepono ang larawan ng desisyon ng korte tungkol sa aming annulment. Mukhang kapanipaniwala ang dokumento, may logo, dry seal, numero ng kaso, at aming mga apelido. Tumawag si Rochelle sa opisina ng Regional Trial Court gamit ang pampublikong numero at ibinigay ang numero ng kaso. Sinabihan lang siya ng mga pangkalahatang detalye. Totoong umiiral ang kaso, ngunit para ito sa ibang tao. Ginamit ni Renato ang totoong numero ng kaso ng ibang pamilya at inedit ang larawan ng dokumento. Sumulat si Rochelle, "Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi niya ako pinayagang isave ang orihinal." Sumagot ako na walang orihinal na dokumento kahit kailan. Nag-aya si Rochelle na magkita sa isang maliit na cafe, malapit sa Quezon Memorial Circle. Dala niya ang nakaprint na kopya ng peking desisyon at ang record mula sa klinika noong nakaraang taon. Sa dokumentong medikal, mismong si Renato ang naglista ng address ng kondo sa Pioneer at si Rochelle bilang asawang kasama niyang naninirahan. Hindi ito nagpapatunay ng legal na kasal, ngunit ipinapakita nito ang kanyang nakagawian. Ginamit niya ito bilang pinakamalapit na kamag-anak noong kailangan niya ng mag-aalaga, habang kasabay nitong tumatawag sa akin mula sa isang peking biyahe sa trabaho. Ikinuwento ni Rochelle na matapos ma-discharge sa ospital, ipinag-utos ni Renato na putulin ang anumang komunikasyon sa akin. Nang tanungin niya tungkol sa numero ng kaso sa korte, iginiit nito na nagkamali ang opisina sa pagbibigay ng impormasyon at pagkatapos ay sinubukan nitong kunin ang kanyang lumang telepono. "Unang beses niya akong sinigawan," sabi ni Rochelle. "Hindi dahil sa selos at hindi dahil sa inyo. Natakot siya dahil may isang katotohanan akong sinuri mag-isa." Inamin niya na binalaan niya si Renato tungkol sa mga bank statement at tinulungan itong ilipat ang pera. Sumagot ako na hindi ko iyon makakalimutan, ngunit naiintindihan ko kung bakit niya sinubukang isalba ang relasyon. Nagkasundo kaming huwag maging magkaibigan at huwag pag-usapan ang bawat emosyon namin. Kailangan lang naming magpalitan ng mga napatunayang impormasyon at huwag magparating ng mensahe gamit si Renato. Sa trabaho, nagkamali ako sa isang report at nakatanggap ng unang seryosong babala makalipas ang maraming taon. Sa gabi ay chine-check ko ang mga petsa. Sa araw ay nakakalimutan ko ang mga simpleng gawain. Inalok ako ng boss ko na kumuha ng ilang araw na leave. Tumanggi ako dahil natatakot akong maiwan sa bahay kasama ang mga gamit ng asawa ko. Ngunit makalipas ang 2 oras ay naintindihan kong wala na akong kakayahang mag-focus. Kailangan kong aminin ang sarili kong kahinaan. Palagi kong itinuturing ang sarili ko bilang kalmado at rasyonal na babae. Subalit ang pagiging kalmado ay madaling naging pagwawalang bahala. Hindi ko napansin ang mga nakakabahalang detalye hindi dahil wala ang mga ito, kundi dahil pinili kong ipaliwanag ang bawat isa nang magkahiwalay. Ang pagkakamali ko ay hindi ang pagtitiwala mismo, kundi ang pag-ayaw kong magtanong noong ang mga sagot ay maaaring sumira sa aking komportabling buhay. Hindi pasibong naghintay si Renato. Nagpadala siya ng sagot sa pamamagitan ng abogado niya.
Iginigiit na aktwal nang natapos ang relasyon ng aming pamilya, 2 taon na ang nakalipas. Bilang patunay ay inilakip niya ang mensahe ko pagkatapos ng away, impormasyon tungkol sa kanyang madalas na out-of-town trips, at ang testimonya ng isang kakilalang katrabaho na nakakita sa kanila ni Rochelle. Sa bersyon ng asawa ko, ang joint account ay nanatiling bukas dahil sa aming pagkakasundo, at ang kondo sa Pioneer ay kanyang hiwalay na tirahan. Hindi niya itinatanggi ang relasyon kay Rochelle. Bagkus ay ginamit pa ito bilang patunay na alam ko raw ang tungkol sa aming paghihiwalay. Ginawa ni Renato ang sarili niyang pambababae bilang sandata laban sa akin. Nagbabala ang abogado ko na hindi sapat ang isang nakakagulat na dokumento para manalo sa kaso. Mahalaga ang pekeng litrato para sa relasyon ni Renato at Rochelle, ngunit sa paghati ng ari-arian, kakailanganing ipakita ang mga gastusin at ang kawalan ng aking pahintulot. Pinapatunayan ng medical record ang pagsasama nila sa iisang bubong, ngunit hindi nito ipinapaliwanag kung saan galing ang pera. Ipinapakita ng mga bank transfer ang paggastos, ngunit pwedeng sabihin ni Renato na iyon ang kanyang bahagi ng kita. Hindi namin kailangan ng tumpok ng mga pira-pirasong ebidensya, kundi ng magkakaugnay na daloy pinanatili niya sa akin ang buhay pamilya, itinago ang address, pinondohan ang pangalawang kondo mula sa pinagsamang budget, at lumikha ng peking ilusyon ng annulment para kay Rochelle. Ilang araw na hindi sumagot si Mayumi ni sa akin o sa kanyang ama. Pagkatapos ay dumating siya at humiling na tingnan muli ang mga dokumento. Sinabi niya na patuloy siyang kinukumbinsi ni Renato na kumpirmahin ang aming pagkakabukod ng tirahan. Sa pagkakataong ito, nagbanta ito na dahil sa kaso ko ay mawawalan ito ng trabaho at hindi na siya matutulungan sa pag-aaral. Ipinaliwanag ko sa anak ko na hindi ako nagreklamo sa kumpanya niya at wala akong balak gamitin ang kanyang karera bilang parusa. Gusto ko lang ng patas na hatian ng ari-arian at ang pagtatapos ng mga kasinungalingan. Nagtanong si Mayumi kung gusto ko bang tumestigo siya sa panig ko. Sumagot ako na isa lang ang gusto ko, na huwag siyang bumanggit ng mga salitang hindi niya pinaniniwala ang totoo. Samantala, nag-iimpake na si Rochelle. Nagpa siya siyang bumukod kay Renato at lumipat sa kanyang kapatid, ngunit ang kontrata sa pag-upa ay nakapangalan sa lalaki kaya maaari itong patuloy na tumira sa kondo. Nang sabihin ni Rochelle ang kanyang desisyon, nakiusap muna si Renato na huwag magmadali, pagkatapos ay inakusahan siya ng pagtataksil, at sa huli ay sinabing ginagamit ko raw siya bilang libreng saksi. Nangako itong magpa-file agad ng annulment at ipapakita ang totoong dokumento kung bibigyan pa siya nito ng isa pang buwan. Muntik nang pumayag si Rochelle matapos ang 2 taon ng paghihintay. Ang isang buwan ay tila maliit na kapalit na lang, ngunit kinabukasan, nakita niya sa bag nito ang mga papeles na may kalkulasyon ng mga susunod na gastusin. Hindi ito isang sikretong diary o isang pag-amin. Nagprint si Renato ng kalendaryo ng mga biyahe sa trabaho para sa susunod na 4 na buwan at may mga isinulat na lapis. Sa tabi ng mga petsa ay may maikling marka. E-anniversary, M. Cebu, E. Laguna, M. Pagproseso ng papeles ng kondo. Naintindihan ni Rochelle na ngayong Marso, balak nitong ipagdiwang kasama ko ang anibersaryo ng aming kasal habang ipapaliwanag kay Rochelle na aalis siya para pumirma ng mga papeles. Para sa Abril, nagplano ito ng biyahe kasama siya na ipapakilala naman sa akin bilang isang mahabang inspeksyon sa branch. Kahit matapos ang aksidente, ang ospital, at ang pagkikita ng 2 babae, wala siyang balak na pumili. Patuloy siyang gumagawa ng schedule, umaasang maibabalik ang kanyang sistema. Piniktsura ni Rochelle ang mga pahina at iniwan ang mga orihinal sa dating pwesto nito. Natakot siya na pagbintangan siya ni Renato ng pagnanakaw. Nagbabala ako na ang mga litrato mismo ay madaling pasinungalingan at hindi magandang ibase ang buong plano sa iisang kalendaryo. Subalit binago ng mga nakasulat ang kahulugan ng kanyang ikinikilos. Hindi nalilito ang asawa ko sa pagitan ng pag-ibig at responsibilidad. Hinahati niya ang mga obligasyon sa pagitan ng 2 babae. Kasama ko, napapanatili niya ang mga ari-arian, reputasyon ng pamilya, at koneksyon sa anak namin. Kay Rochelle naman, nakukuha niya ang paghanga, pag-aalaga, at ang pakiramdam ng bagong buhay. Anumang pinal na pagpili
ay mag-aalis sa kanya ng kalahati ng kanyang mga kaginhawaan. Nagpa siya kaming alukin si Renato ng pagkikitang tatlo, hindi para sa emosyonal na pag-amin o para ipahiya siya sa publiko. Gusto kong pag-usapan ang paglipat ng pera, ang susunod na mangyayari sa aming tirahan, at ang mga dokumento para sa annulment. Plano namang hingin ni Rochelle ang paliwanag tungkol sa peking desisyon at sa ginawang kalendaryo. Ang pangunahing kondisyon ay dapat magsalita si Renato sa harap naming dalawa nang sabay, hindi na niya pwedeng sabihin sa isa na pumayag na ang isa o palitan ang sagot pagkatapos ng magkahiwalay na pag-uusap. Pinili namin ang aking kondo dahil doon nakatago ang mga papeles ng pamilya at hindi mabibigyan ng mali siya ni Renato ang pagkikita na isa itong pananambang. Nang tumawag ako, pumayag agad ang asawa ko. Sabi niya magdadala siya ng patunay ng aktwal na pagkakabukod namin at siya mismo ang nag-alok na imbitahin si Mayumi. Tumanggi ako. Pagkatapos ay ngumisi si Renato at nagtanong, "Akala mo ba hindi ko alam na nag-uusap na naman kayo ni Rochelle?" Nagpatuloy siya. Hindi siya kailanman lalaban sa akin hanggang sa huli. At pagsisisihan mong ginawa mo siyang saksi. Hindi alam ni Renato kung anong eksaktong mga dokumento ang hawak namin. Ngunit naintindihan niya na ang pinakamapanganib niyang problema ay hindi ang korte o ang pera. Ang dalawang babae ay hindi na tumatanggap ng impormasyon mula sa kanya. Dumating si Renato noong Sabado, eksaktong 12:00 ng tanghali. Sa noo niya ay may natitira pang manipis na band-aid, ngunit kumilos siya ng may kumpiyansa. Sa isang kamay ay may hawak siyang folder. Sa kabila ay plastic bag ng groceries, na para bang umuwi lang siya mula sa karaniwang biyahe. Lumitaw si Rochelle makalipas ang 5 minuto at nanatiling nakatayo sa bungad na nakasuot pa ng kanyang jacket. Tiningnan siya ni Renato ng walang gulat, inilapag ang plastic bag sa ibabaw ng hapagkainan at sinabing natutuwa siya sa kagustuhan naming makapag-usap na ng maayos. Naupo siya sa nakasanayan niyang pwesto malapit sa bintana at nakiusap na huwag gawing korte ang aming pagkikita. Sinusubukan ng asawa ko na diktahan ang mga patakaran at ipakita ang kanyang sarili bilang nag-iisang matanda sa gitna ng dalawang emosyonal na babae. Hindi ko tinanong kung sino ang mahal niya. Ang ganitong tanong ay magbibigay lang ng daan para pag-usapan ang mga damdaming hindi naman mapapatunayan. Inilapag ko sa harap niya ang bank statement ng joint account at hiniling na ipaliwanag ang upa ng pangalawang kondo at ang paglipat ng 840,000. Sumagot si Renato na ginamit niya ang kanyang bahagi ng kita ng pamilya matapos ang aktwal naming paghihiwalay. Ayon sa kanya, nagkasundo raw kaming mamuhay ng magkahiwalay, ngunit pananatilihing bukas pansamantala ang joint account para sa hatian ng ari-arian. Bilang patunay, inilabas niya ang nakaprint na kopya ng aking text. Tumira ka kung saan mo gusto. Wala ang mga nauna at sumunod na pangungusap sa pahina. Hindi natin pinag-usapan ang paghihiwalay at hindi tayo gumawa ng anumang kasunduan. Sumalungat si Renato na ang mga berbal na kasunduan ay hindi obligadong isulat. Kung gayon, hiniling ko na ibigay niya ang address kung saan siya nag-aangking nakatira ng bukas. Natahimik siya. Sa loob ng 2 taon, ni minsan ay hindi nabanggit ng asawa ko ang tungkol sa kondo sa Pioneer. Ang lahat ng gabi doon ay tinawag niyang business trip, night inspections, at meeting sa mga contractor. Ipinakita ko ang mga traffic violation ticket malapit sa kondo ni Rochelle sa mga araw na nandoon dapat si Renato sa probinsya. Sumagot siya na minsan ay pinapagamit niya ang sasakyan sa mga katrabaho. Inilapag ko sa tabi nito ang pahayag niya sa insurance, kung saan siya mismo ang nagsulat na siya lang ang gumagamit ng sasakyan. Sinabi ni Renato na ang pahayag na ito ay para lang sa araw ng aksidente. Bawat hiwalay na ebidensya ay may butas at magaling niya itong ginagamit. Hindi ipinapakita ng ticket kung sino ang nagmamaneho. Hindi pinapatunayan ng bank transfer kung saan mapupunta ang pera. Ang kalendaryo ng pamilya ay maaaring ituring na nakasanayan at hindi senyales ng pagiging mag-asawa. Hindi tanga ang asawa ko. Naintindihan niya na ang katotohanan ay pwedeng sirain hindi sa pamamagitan ng isang matibay na pagtanggi, kundi sa pamamagitan ng maraming maliliit na pagdududa. Inilapag ni Rochelle sa harap niya ang litrato ng desisyon ng korte. Sinabi ni Renato na totoo ang dokumento at nagkamali lang daw ang opisina. Hiniling ni Rochelle na ibigay ang pangalan ng abogadong nakakuha ng desisyon.
Binanggit ng asawa ko ang katrabaho niyang si Dennis na umaasikaso sa mga kontrata sa supply. Alam ko na hindi kinatawan ng taong ito si Renato sa mga isyung pampamilya. Kaya binago niya ang bersyon. Tinulungan lang daw ni Dennis na humanap ng abogado na hindi na matandaan ni Renato ang pangalan ngayon dahil sa nangyaring aksidente. Tinanong ni Rochelle kung bakit ang numero ng kaso ay pagmamay-ari ng ibang mag-asawa. Sumagot siya na napagpalit ang mga pahina noong inskan nito. Ang bawat bagong palusot ay sumasalungat sa nauna, ngunit sinabi ito ni Renato ng may kumpiyansa. Umaasang ang kumpiyansa ay sasapat bilang kapalit ng lohika. Inilabas ko ang aming valid na marriage certificate at ang sertipikasyon mula sa PSA na nakuha nang mag-file ako ng annulment. Hindi itinanggi ni Renato na legal pa rin kaming mag-asawa. Iginiit niya na ang formal na estado ay hindi sumasalamin sa totoong relasyon namin. Tinanong ni Rochelle kung bakit, kung ganoon ay isinulat siya nito bilang asawa sa klinika. Sumagot ang asawa ko na mas madali kasing makakuha ng impormasyon at makapagdesisyon pagkatapos ng operasyon. Pinaalala ko na noong mga araw na iyon ay tinatawagan niya ako mula sa Peking Baguio. Sinabi ni Renato na ayaw niya lang akong pag-alalahanin sa kanyang kalagayan. Ginawa niyang pag-aalaga ang bawat kasinungalingan. Ang Peking annulment ay nagpakalma kay Rochelle. Ang Peking biyahe sa trabaho ay pinrotektahan ako. Ang panggigipit kay Mayumi ay isinalba ang pamilya. Hindi mo kami prinotektahan, sabi ni Rochelle. Pinrotektahan mo ang kalayaan mong makauwi kung saan ka mas komportable sa anumang oras. Tumingin si Renato sa kanya nang may pagtatampo at nagtanong. Wala ba talagang kwenta sa kanya ang 2 taon? Sumagot si Rochelle na, meron, kaya nga gusto niyang malaman kung sino talaga ang kasama niyang namuhay. Nagsimulang magsalita ang asawa ko tungkol sa pag-ibig, takot, pagtanda, at malungkot na pagsasama. Sa mga salita niya, maaaring may bahagi ng katotohanan. Marahil ay totoong nakaramdam siya ng pagod sa piling ko, at kabataan naman sa piling ni Rochelle. Ngunit hindi maipapaliwanag ng mga damdaming ito ang Peking dokumento, ang pinagsamang budget, at ang naka-schedule na panloloko. Inilapag ni Rochelle sa mesa ang mga litrato ng kalendaryo. Nagbago ang anyo ng mukha ni Renato. Binasa ni Rochelle ng malakas ang ilang tala. Noong Marso, magdiriwang ito ng anibersaryo kasama ko, habang ipinapaalam kay Rochelle na may meeting siya sa appraiser. Noong Abril, nagplano ng biyahe kasama siya, na ipapakilala naman sa akin bilang business trip. Noong Mayo, balak kumuha ng pera para sa warehouse at gamitin ito bilang down payment para sa bagong bahay. Iginiit ni Renato na schedule iyon sa trabaho at ang mga letra ay kumakatawan sa mga proyekto. Tinanong ni Rochelle kung bakit katabi ng anibersaryo ko ang salitang restaurant at sa tabi ng bakasyon niya ay pangalan ng hotel. Sinubukan niyang kunin ang telepono, ngunit itinago iyon ni Rochelle sa kanyang bag. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa labas. Pumasok si Mayumi gamit ang sarili niyang susi. Nag-text si Renato sa aming anak kaninang umaga na plano raw siyang alisan ng 2 babae ng tirahan at akusahan ng krimen habang nagpapagaling pa siya sa aksidente. Umasa siyang magagamit niya ang presensya nito bilang pananggalang. Tiningnan ni Mayumi ang mga dokumento at nakiusap na huwag magsigawan. Agad na nagsalita ang asawa ko na kami raw ni Rochelle ay nagsabwatan ng iligal. Sinisilip ang mga tala niya at sinusubukang kunin ang kanyang mga ari-arian. Sumingit ang aking anak. Papa, pinakiusapan mo ba akong sabihin kay Rochelle na matagal na kayong hiwalay ni Mama? Natahimik si Renato. Nagpatuloy si Mayumi. Pagkatapos ng aksidente, sinabi niyang iiwan daw siya ni Rochelle kung hindi ko kontratahin ng kanyang anak ang bersyon niya. Tumanggi siya, ngunit nalaman niya kalaunan na sinabi pa rin ni Renato kay Rochelle na alam daw ni Mayumi ang tungkol sa relasyon nila at sinusuportahan ang magiging kasal nila. Dahan-dahang humarap sa kanya si Rochelle. Sinubukan ng asawa ko na magpaliwanag na gusto niya lang ilayo ang anak sa mga detalye. Sumagot si Mayumi. Hindi mo ako inilalayo. Ginamit mo ang pangalan ko para mapaniwala ang isang babae sa kasinungalingan ng isa pa. Hindi ito inaasahang testimonya na sumagip sa akin. Si Renato mismo ang nagdala sa kanyang anak dito. Umaasang makokontrol niya ang usapan, ngunit natanggap niya ang kapalit ng sarili niyang panggigipit.
Matapos iyon, tumigil na si Renato sa pagtanggi sa mga detalyadong katotohanan. Sinabi niya na natakot siyang mawala ang lahat ng sabay-sabay kaya palagi niyang ipinagpapaliban ang desisyon. Tinanong ko kung anong desisyon ang inihahanda niya para sa susunod na 4 na buwan. Sumagot si Renato na draft lang daw ang kalendaryo at balak niyang baguhin ang lahat. Pinaalalahanan siya ni Rochelle na pagkatapos niya sa ospital ay humingi pa siya ng 1 buwan habang nakaplano na ang bagong panloloko sa kanyang notes. Sinabi ko na ang issue ay hindi tungkol sa isang pagkakamali o kahinaan. Gumawa siya ng isang matibay na sistema kung saan ang bawat isa sa amin ay nakakakuha lang ng sapat na katotohanan para maipagpatuloy ang kanyang komportabling buhay. Tinanggal ni Rochelle mula sa keychain ang susi ng kondo sa Pioneer at inilapag ito sa mesa. Ipinaliwanag niya na nakapangalan ang kontrata kay Renato, kaya pwede pa rin siyang tumira doon at magbayad ng upa. Pero siya ay lilipat na sa kanyang kapatid. Ipinaalam ko sa kanya na na-file na ang petition para sa annulment at paghahati ng ari-arian. Kaya ang susunod na titirhan at hatian ay dadaan na sa legal na proseso. Hindi ko siya pwedeng basta-bastang pagbawalang pumasok sa aming kondo, subalit wala na ang buhay pamilya. Tumingin si Renato muna kay Rochelle, tapos sa akin, at nagtanong, napagdesisyonan ba ninyong dalawa? Naiiwan niyo akong walang bahay. Sumagot si Rochelle, hindi, ikaw ang nagtayo ng 2 bahay sa iisang kasinungalingan. Ngayon lumalabas na wala ni isa doon ang buong pagmamay-ari mo. Kinuha ni Renato ang mga papeles at naglakad palabas. Pagdating sa pinto, huminto siya malapit kay Mayumi. Naghihintay na sumunod ito sa kanya. Naiwan ang anak sa kusina. Sinabi niya na magsisisi rin kami at maghihirap daw kami kapag nawala ang kita niya. Hindi ako sumagot. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umalis siya sa kondo nang hindi nagpapaalam kung kailan babalik at walang nagtanong. Naiwan sa mesa ang plastic bag ng groceries na dinala niya bilang palamuti sa kunwaring karaniwang pag-uwi. Sa loob nito ay may keso, tinapay, gatas, at ang paborito kong mansanas. Naniwala pa rin si Renato na ang makasanayan ay maaaring gamitin bilang pamalit sa pagtitiwala. Tumagal ng ilang buwan ang proseso ng annulment at hatian ng ari-arian. Hiningi ni Renato ang kalahati ng kondo, bayad para sa mga pinaayos, at ang pagkilala na ang lahat ng binayaran ay karaniwang gasto sa pamilya. Pagkatapos ay pumayag din siyang makipag-areglo. Nang ikumpara ng mga abogado ang upa sa pangalawang kondo, ang paglipat ng mga naipon, at ang mga personal na nakuha niyang ibinalik na gastos para sa kunwaring trabaho. Hindi niya nawala ang lahat at hindi rin naparusahan ng isang desisyon sa korte. Naiwan sa kanya ang bahagi ng pinagsamang yaman, porsyento sa bahay sa Laguna, at mga personal niyang ipon. Kinailangan ko ring umatras sa ilan kong hinihingi. Ngunit isinaalang-alang ang 840,000 piso sa pinal na kwentahan at napunta sa akin ang kondo pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng mga palitan ng kasunduan, binayaran ng insurance company ang pag-aayos sa sasakyan dahil nakalista si Renato sa pulisya. Ang kanyang kasinungalingan tungkol sa layunin ng pagbiyahe ay hindi naging isang komportableng krimen na lulutas sa mga problema ko. Ako mismo ang kumuha ng mga papeles, nakipag-usap sa repair shop, at naghintay sa mga spare parts. Pagkatapos itong maayos, ibinenta ko ang sasakyan. Sa tuwing uupo ako sa manibela, naalala ko ang tawag ng investigador at ang tanong kung bakit ang isang taong papuntang Pampanga ay bumangga ang sasakyan sa gitna ng Quezon City. Ang pera mula sa benta ay inilagay ko sa isang hiwalay na bank account. Hindi ito paghihiganti, kundi ito ang unang malaking halaga na ako lang ang may kontrol. Lumipat si Rochelle sa kapatid niya. Nanirahan pa ng sandali si Renato sa kondo sa Pioneer. At pagkatapos ay maagang tinapos ang kontrata. Hindi na nila binalikan ang kanilang relasyon. Hindi naging magkaibigan kami ni Rochelle at hindi rin siya nakisali sa lahat ng pakikipag-usap sa mga abogado. Ibinigay niya ang kopya ng kontrata, ang record mula sa klinika, at mga impormasyon na kaya niyang patunayan ng personal. Minsan, nagtitext kami tungkol sa mga practical na issue. Minsan, inamin niya na noong mga unang oras namin sa ospital, kinamuhian niya ako dahil sa mismong pag-e-exist ko.
Mas madali para sa kanya na isiping ako ang dating asawang ayaw pakawalan si Renato, kaysa aminin na ang kanyang magiging pamilya ay nabuo sa peke at pandaraya. Sumagot ako na gusto ko rin sanang makita siya bilang isang babaeng sadyang nanira sa aking tahanan. Kung nagkagayon, hindi ko nakakailanganing suriing muli ang 24 na taon naming kasal at aminin na nagsinungaling si Renato hindi lang tungkol sa mga gabi niya. Ngunit hindi ninakaw ni Rochelle ang asawa ko. Nabuhay siya kasama ang isang lalaking hindi totoong malaya, annulled at tapat. Namuhay ako kasama ng ibang gawa-gawang tao, ang pagod na haligi ng tahanan na laging subsob sa trabaho. Ang totoong Renato ay namagitan sa dalawang imaheng ito at nagbantay upang hindi kailanman magtagpo ang mga ito. Matagal ding dumistansya si Mayumi mula sa aming dalawa. Ayaw niyang makinig sa mga detalye ng hatian ng ari-arian at pinagbawalan ang kanyang ama na gamitin siya bilang tulay. Minsan, pumunta siya sa akin bitbit ang isang rolyo ng mga blueprint at nakiusap na tulungan ko siyang iligpit ang lamesa para sa kanyang proyekto sa thesis. Ilang oras naming pinag-usapan ang layout ng isang pampublikong espasyo, uminom ng kape, at halos hindi na namin nabanggit ang tungkol sa annulment. Bago umalis, sinabi ng anak ko na nagkita sila ni Renato. Nagrereklamo ito tungkol sa kalungkutan at iginigiit na kaya siya nanloko ay sa takot na mawala ang pamilya. Sumagot si Mayumi sa kanya, "Hindi mo isinasalba ang pamilya sa pamamagitan ng pagpilit sa bawat isa na mamuhay sa magkahiwalay na bersyon ng katotohanan." Hindi ko na tinanong kung mapapatawad pa niya ang ama niya. Desisyon na nila iyon. Ilang beses nagpadala ng mahahabang text sa akin si Renato. Sa isa, sinisisi niya si Rochelle ng pagtataksil. Sa pangalawa ay nakikiusap siyang magsimula ulit kami. Sa pangatlo ay isinusumbat niyang ako raw ang nagtulak sa kanya sa dobleng buhay dahil sa kawalan ko ng interes sa kanya. Hindi ko ito nire-replyan. Marahil ay matagal na ngang nangangailangan ng tapat na pag-uusap ang aming kasal. Marahil ay madalas kong napapagkamalang pagiging kalmado ang katahimikan. Ngunit ang mga problema sa pagsasama ay maaaring magpaliwanag ng kagustuhan niyang umalis. Hindi maipapaliwanag ng mga iyon ang peking annulment, ang ninakaw na pera, at ang mga taon ng eksaktong iskedul ng panloloko. Pagsapit ng tag-araw, pinalitan ko na rin ang mga cabinet sa kusina, ang mga cabinet na pinagpaplanuhan naming piliin magkasama ni Renato. Tinulungan ako ni Mayumi na magsukat. Nang tanggalin ng mga manggagawa ang lumang kabinet, natagpuan sa likod nito ang tasa ng asawa ko na may lamat sa hawakan. Malamang nagumulong ito doon noong gabing umuwi ako mula sa ospital. Hinawakan ko ito ng ilang segundo at pagkatapos ay itinapon. Makalipas ang isang linggo, kinailangan kong bumalik sa parehong emergency room para kumuha ng kopya ng dokumento para sa insurance company. Nakaupo sa desk ang kakilala kong nurse. Nakilala niya ako at nagtanong, "Kamusta na po si Renato?" Sumagot ako na pisikal siyang nakarecover. Sa pasilyo, amoy gamot at murang kape ulit. Tumingin ako sa salaming pinto kung saan iminulat ng asawa ko ang kanyang mga mata at unang beses kaming nakita pareho. Noon, ang tanong ng nurse ang pinaka nakakabawas ng dignidad na narinig ko sa buhay ko. Ngayon, naiintindihan ko na binigkas niya lang nang malakas ang itinago ni Renato sa loob ng maraming taon. Noong gabing iyon, iisa ang legal na sagot at dalawa ang inimbentong sagot. Makalipas ang ilang buwan, naging mas simple ang lahat. Hindi na magiging asawa ni Renato si Rochelle. Hindi na rin ako ang kanyang kasalukuyang asawa. Ngayon, ang asawa ni Renato ay wala ni isa sa amin.